Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again. And for today's video ay magbabiyahe na naman ulit tayo. Nagbook na naman ulit ako ng joyride. Yung ito, nakamotor ako dahil ang aking pupuntahan ay medyo malayo at talagang mahirap magbiyahe papunta doon dahil malayo nga. Pwede akong mag-commute na sa EDSA dadaan pero malayo. Matagal ako makarating, siguro 2 oras bago ako makarating doon sa aking pupuntahan sa Pasig City. Tapos pag dito naman ako dadaan sa C5 dahil nga nag-book ako ng joyride ay mabilis lang makarating, siguro wala pang 30 minutes ay makakarating na ako nito. Kaya tuwing pupunta ako sa office, dito kami dumadaan sa C5 at nagbo-book na nga lang ako, kaso nga lang medyo mas mahal ang gastos mo sa pamasahe kaysa mag-commute ka na magsasakay ka sakay mula sa amin, tricycle, tapos mag-jeep, mag-bus, tapos mag-MRT, o 'di ba maraming sakay 'pag sa EDSA ka dadaan. Pero kapag dito naman, kapag mag-book ka, yun naman 'pag sa EDSA medyo hindi ka aabutin ng ₱100. Pero kapag papunta lang doon, one way lang yun, ₱100. Pero kapag mag-book ka naman ng ganito, katulad nitong binook ko na joyride, ang pamasahe nito ay mahigit ₱200. Pero mabilis ka lang makarating. Kaya ito na lang ang pinipili ko kasi minsan gahol ka na sa oras dahil marami kang iniintindi, marami kang inaasikaso, tapos dapat hindi ka ma-late doon sa pupuntahan mo dahil may oras na dapat nandun ka na. Kaya pinipili kong mag-book dito. Bahala na mahal, basta hindi ako na-hassle ba, hindi ako nagmamadali, hindi ka na pawis-pawis bago makarating doon sa pupuntahan mo, napuno ka na ng pawis dahil 'di ba 'pag nagko-commute lang tayo ng sasakay ng mga jeep, ng bus, marami ka pang lalakarin, lalo na kapag mag-MRT ka tapos bababa ka ng Ortigas, Diyos ko po, ang layo ng lalakarin mo papunta doon sa may Robinsons, 'di ba, kasi nandoon yung sakayan papuntang Pasig. So, talagang pawis-pawis ka talaga papunta doon, at pagbaba mo ayun may lalakarin ka pa ulit kaysa dito sa magpahatid ka na lang ng motor, door to door ka talaga. Kukunin ka sa bahay tapos ihatid ka ng doon sa doon na din sa pupuntahan mo, kaya walang hassle. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, medyo mahal ang pamasahe, kaya yun naman ang difference nila. Pero sige lang, okey lang 'yan basta hindi ka ma-late, at siyempre nasa sa'yo din 'yun, choice mo 'yun. Gusto mong magtipid, sige doon ka sa pagpawisan ka, at kung gusto mo namang hindi ka pagpawisan, eh, 'di 'wag kang magtipid, makakarating ka kaagad, 'di ba? Kasi ito, dito sa aking pupuntahan na 'to, ang bilis ko lang talaga makarating guys. And meron pala akong iche-cheka iche-chika 'no, chika ako kasi minsan tayo 'no, siyempre tayo mga vlogger, hindi naman tayo real time lagi nagpo-post sa ating mga account, 'di ba? Katulad ko, ako dito sa YouTube, hindi ako real time nagpo-post. Ito actually, itong video na ito, December pa ito bago mag-Christmas. Pero ngayon ko lang ipo-post, tapos minsan kasi 'di ba, akala ng iba na akala ng iba na nakakilala sa atin na, "Oh, ayan naggumagala na naman," ganyan-ganyan, kung ano ang iniisip nila, kung ano ang sinasabi, tapos hindi nila alam na yung video pala na yun ang tagal na, oh, 'di ba? Kaya minsan 'wag tayong maging mapanghusga ba tawag nun, 'wag tayong mag-isip ng kung ano-ano kasi hindi natin alam ang totoong sitwasyon, hindi natin alam ang totoong pangyayari, o 'di ba? Katulad na lang nito, oh, ang tagal na nito, tapos may part 2 pa tayo nito kasi after ko pumunta nito sa office ay dumiretso pa ako ng Cubao dahil yung office ng aking asawa doon na siya sa Cubao. So, dumiretso pa ako nito doon, tapos siyempre kasi dalawa lang kami, tapos magde-December, at actually kaya ako pupunta sa office dahil meron akong matatanggap na yung konting lang naman, konting blessing, gano'n. O 'di siyempre kailangan naman naming i-treat yung aming mga sarili bilang mag-asawa, na mag-date-date din kami
Pero sa second ano na yun, sa part 2 na yun, dito lang muna tayo guys. Daanan lang muna natin itong C5 na ito, 'di ba? Walang masyadong traffic nung mga oras na ito ng pagdaan namin. At saka ano, maganda yung ano, panahon dahil hindi masyadong mainit. Medyo makulimlim kasi 'di ba nga December, medyo hindi pa naman mas katulad nung lamig nung mga nakaraang araw na malamig 'di ba? Pero at least hindi ito masyadong mainit. Ewan ko ba bakit gano'n na yung panahon natin ngayon 'no, kung kailan February na saka lang lumabig. Nung December hindi naman gano'n kalamig. Naalala ko lang dati kapag bare months na lumalamig na 'yan, malamig na ang panahon natin 'di ba? Tapos ngayon bare months na hindi pa, December, January, February. Itong February ko lang naramdaman ang lamig, dati 'pag December talagang naka-jacket pa tayo niyan. Ako lamigin kasi ako dati dahil sobrang payat ko dati. Lamigin talaga ako, yung konting ano lang giniginaw na ako kaya lagi akong naka-jacket, naka-pajama. Pero ngayon hindi na gano'n hindi ko na masyadong nararamdaman yung gano'n na lamigin na kasi medyo kumapal na din konti yung ating katawan. Pero hindi naman masyadong mataba. Kasi ano lang naman ako, 52 kilos lang ako guys. Yan lang talaga lagi ang aking timbang. Di talaga nadadagdagan. Matuwa na ako kapag nag-53, nag-54. Pero sa sunod na timbang ko na naman yan, 52 na naman. Minsan nga nag-50 pa, 51. Kaya ganyan lang talaga yung ano ng aking katawan. Hindi mataba, hindi rin naman payat. Basta sakto lang. And thankful na ako sa ganong katawan kasi at my age now, nagagawa ko pa yung kapag may dadamputin ka na may nahulog, nagagawa ko pa yung damputin ng wala pang sakit sa tuhod. 'Di ba kasi marami na ngayon yung mga katulad ng edad ko ay nagme-maintenance na din, and kami lagi kong sinasabi sa inyo yan na isa yan sa aming pinagpapasalamat na at our age pareho kami ng aking asawa, wala kaming maintenance, praise God. And salamat sa kalusugan na yan. Kasi ano ako guys, ano ako health ano ako, tawag nito, binabantayan ko yung aming mga kinakain, yung diet ba, gano'n. Kasi nga namulat ako na yung nanay ko parang mula nung pagka-ano ko, mula nung nagkamalay ako, yung nanay ko nagme-maintenance na. May mga iniinom na siyang gamot dahil yung kamay niya hindi niya maitiklop, yung kanyang mga bukong-bukong ay namamaga sa paa dahil sa ano, bata pa, nirarayuman na siya. Hanggang sa yun na yung nakalakihan ko na hanggang sa nung nagkaedad na siya, talagang marami ng iniinom na gamot. Kaya yun, kaya ngayon sa akin talagang nag-iingat talaga ako kasi sabi ko nga ayaw kong matulad sa nanay ko na maraming iniinom na gamot. Kaya pati yung mga anak ko, tinuturuan namin sila at nagtutulong-tulong kami talaga dito sa gawain ng bahay kasi sa panahon ko nung ako nasa bahay pa, kasama ko nanay ko nung bata pa ako, hinahayaan lang kami ni nanay na kung gumawa okay, kung ayaw okay lang din. Ano siya, magmu-murmur siya, magagalit siya sa amin pero gagawin niya. Kaya gano'n ang nangyari. Parang ano, inako niya lahat ng gawain, parang naging okay na lang. Okay na sa amin yung gano'ng kalakaran, basta ako okay na sa akin na mag-igib ako ng tubig, ganyan. Pero minsan mo lang ako mapahugas ng plato, yung magluto, ganyan. Hindi ko gagawin yan, maglinis ng bahay, hindi ko ginagawa palagi yan. Kasi ako yung tagalaba. Ako yung tagalaba ng aming mga labahan, dadalhin doon sa sapa para maglaba. Tapos malayo yung sapa, yung ilog. Ano ba? Tama ba? Bahala na kayo, basta sapa. Nung kami naglalaba. Yun, tapos, edi, ganun ang trabaho ko pag weekend, maglalaba. Dadalhin yung labahan doon sa sapa kasi maglaba. Tapos, kada umaga at hapon mag-igib. Yun lang ang trabaho ko. Pero na-realize ko na hindi pala ganun dapat ang ginagawa natin, no? Tinutulungan talaga natin yung ating mga magulang kasi kawawa din sila sa kanilang pagtanda. Marami silang mga nararamdamang sakit. Kaya yun yung sinasabi ko sa aking mga anak na tulungan nyo ako sa mga gawaing bahay kasi buti kayo, mga bata pa kayo, ako tumatanda ako, hindi ko na kayang gawin lahat yung mga
bagay na gusto kong gawin kaya kailangan nating magtulungan and thanks God kasi tumutulong din naman yung aking mga anak. Pero ngayon na may mga trabaho na sila o na parang bumabalik na naman ako sa dati na parang maliliit sila, ako nag-aasikaso lahat. Diyos ko po. Parang lalo na ngayon dito sa aming nilipatang bahay, ako na lahat ang kumikilos, ang lawak na ng lilinisan mo, kailangan mong mag-mop araw-araw. Alam mo yung gano'n? Kasi parang naubos na lang yung oras ko dito sa loob ng bahay ng maglinis, mag-ayos ng mga gamit kasi hindi pa kami tapos mag-ayos ng mga gamit dahil bagong lipat lang kami dito. And pati yung paglilinis sa CR, buti minsan naman may nagbabrush ng bowl. Si Faith siguro o yung aking asawa at saka may naglilinis ng sahig. Pero yung sa wall, ako ang maglinis niyan kasi hindi nila nililinis. So gano'n and ayan meron pang binabantayang damaris kaya kagabi parang medyo ang sama ng pakiramdam ko. Buti na lang nadala sa hilot, nadala sa masahe. Minasahe ako ng aking mister at yun. Pagising ko kaninang umaga medyo umokey na ang aking pakiramdam kasi bago niya ako hinilot nag-pray muna siya, Lord, yan ang aking mga kamay na gagaling si Jenny sa kanyang masamang pakiramdam pa. Kaya yun, pagising ko kinabukasan ay nawala na talaga yung sakit na aking nararamdaman. And ayan, nakakapag-edit na ako ngayon, o 'di ba? Kaya ganun lang ang buhay, minsan nararamdaman nating nakakapagod, pero minsan naman okay naman, lalo na may kasama kang bata na 3 years old na makulit. Hindi naman siya as in makulit na kulit, yung kulit niya ibang kulit kasi yayayain ako ni Damaris na mag-hide and seek daw kami. Kahit meron akong ginagawa kapag nagyaya, kailangan samahan mo siya mag-hide and seek talaga kami. So, nakakatuwa lang and marami pa ngayon may na siya, sumasayaw-sayaw na siya. Minsan sinasabi pa sa mama niya na, "Mommy, I want TikTok." Yun kapag 'pag mag-TikTok sasayaw siya. O 'di ba? Nakakatuwa lang din na may kasamang bata. Nagbibigay ng saya sa loob ng tahanan kasi 'di ba malalaki na yung aking mga anak. Yung bunso ko ay 21 years old na. So, may Damaris kami ngayon at magti 3 years old na kaya yun, maingay ang bahay kapag si Damaris, kapag gising, yun. Kasi siyempre makulit talaga ang bata kung ano-ano ang nadi-discover at gusto niyang ma-discover. So, enough for that guys, andito na ako na makakarating na ako sa office and tara guys. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Pagpasensyahan niyo na yung aking kadaldalan na kung ano-ano lang nakwento ko. Ito na nakarating na ako dito talaga, nasa Pasig na ako, nasa Life Homes na ako. And maraming salamat sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat din sa nag-join ng aking button. Thank you so much. God bless.